Hoy, so magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jemar. At noong last video, diniscuss ko ang variables. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang strings. Ang strings ay variables that contain character values. Okay, noong last video, puro numbers ang dinisplay natin sa program. Ngayon naman, puro words na ang i-display natin. Meron tinatawag na reference data type. Ito ay user-defined. Ibig sabihin nito ay yung mismong users, in other words, tayo, ang maglalagay ng ating data. Nag-i-store siya ng address at kayang humawak ng higit sa isa na value. Dagdag ko lang na mas malaki ang konsumo ng memory sa computer ang reference data types kasi ang bawat word na ilalagay natin as value sa ating program ay malaki ang required memory nito kumpara sa primitive data types na kaya lang humawak ng simpleng numbers. Sa mga curious diyan kung ano yung pagkakaiba ng primitive at saka ng reference data types ay sa next video ko na ito i-discuss. Check nyo na lang po yung video sa description. Okay, so mayroong examples ng reference data types. Ito ang array, list, at yung ngayong video na string. Ang arrays tsaka ang list ay sa iba pang videos ko pa yan ma-discuss. Okay, so bago tayo mag-start sa user input, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng string. So, gagawin nyo lang, type nyo yung string, space, yung gusto nyong variable name. For example, ay name equals to, name ko na lang, Jemar, at semicolon. Next line, ilagay natin yung system.print. Dito sa loob ng parenthesis, type nyo yung name. Pagkatapos nyo itong gawin, i-run na natin. At lumitaw yung Jemar sa console. Okay, so alam nyo na kung paano gumawa ng strings sa Java. So, kayo naman, gagawa naman tayo ng user input. Ang gagawin nitong user input, instead na magde-declare tayo ng variable na string, yung word na Jemar, ang mangyayari, sa console na tayo maglalagay ng pangalan. First na gagawin natin, punta kayo sa pinakang itaas ng inyong code, which is line 1, at i-type nyo itong import. Ang ginagawa nitong import na keyword, dito tayo makaka-access sa scanner. Ginagamit ang scanner para makapag-type tayo ng data sa ating console. Type nyo itong java.util.scanner. By the way, yung scanner na package ay built-in na siya sa Java. Semicolon. So, mapapansin nyo na merong yellow line siya. So, huwag kayong mag-alala dito kung mayroong yellow line. Ibig sabihin nito, hindi pa nagagamit yung scanner. So, ngayon naman dito sa ating main method, i-type natin itong scanner. Sunod naman yung variable name sa ating scanner. Type natin input. Pwede rin tayo maglagay ng scanner, pero medyo nakakalito siya. So, i-type natin input na lang. So, equals at ilagay natin new space scanner. Parenthesis. Sa loob ng parenthesis, type nyo ang system.in. So, now na meron na tayong scanner, tapos enter ulit, isa pa. Sunod, maglalagay tayo ng print statement. Sysout. So, dito, tanggalin natin yung ln. At ilalagay natin yung string sa loob ng print statement. For example, what is your name? Okay, so maglalagay tayo ng space. Pagdating dito sa string name, ang babaguhin lang natin dito, yung Jemar. At change natin sa input dot next line. Tsaka, open and close parenthesis. Tsaka yung name, hahayaan na natin to, yung nasa baba. Okay, so try natin to i-run. Kung dito natin run, makikita nyo na yung what is your name. So, mapapansin nyo, yung cursor ay nagbiblink siya. So, ibig sabihin, pwede na tayo maglagay ng data sa ating console. At i-type natin Jemar. Pagka prines ko yung enter, ang lilitaw ay Jemar. Try ko i-explain isa-isa ang nilalaman ng program na ito. Sa unang line of code na nasa itaas, ito ang scanner. Pasok ito sa object-oriented programming. Alam ko na medyo advanced topic ito. Since beginner series ito, mabilis ko lang i-discuss itong line of code na ito. Scanner na ito ay may variable name na input. Ito yung magsisilbing lagayan o storage sa tuwing tayo ay maglalagay ng data sa ating program.
Okay, sa next line of code na ito, merong print statement na ang nakalagay ay what's your name. Kapag nirun natin ang program, ito ang unang lilitaw. Okay, sa next line of code, kailangan meron ulit tayong lagayan para sa ating pangalan. Una ay yung reference type na string at kasunod nito ay yung pangalan ng ating variable which is name. Pagkatapos, inassign natin ang name na variable na input na makikita sa itaas. Pagkatapos sa input ay meron tuldok at ang isang method na ang nakalagay ay next line. Ang ibig sabihin kapag nag-type tayo ng pangalan sa ating keyboard, for example ay Jemar, at press natin ang enter key sa ating keyboard, yung in-input nating pangalan na Jemar ay ise-save itong data at ilalagay ito sa name sa ilalim ng input o yung scanner natin. Keep in mind na magkaiba ang trabaho o role ng input at name na variable sa pag-store ng value. Kasi ang scanner ang may kakayahang maglagay ng data at yung name na variable ay ito yung storage ng ating nilagay na data sa ating program. Sa huling line of code na ito ay meron uling print statement at ang nasa loob ng argument o yung parenthesis ay yung name variable. Ang gagawin nito, i-display sa program yung pangalan na in-input kong Jemar na manggagaling sa name na variable sa itaas. Pagdating naman sa output, ang lalabas ay yung Jemar sa tulong ng print statement na ito. Try natin maglagay ng J lang. Mapapansin nyo, mayroon na siyang space dito. Kasi pagka tinanggal natin ito ng space at i-run uli natin, mangyayari, yung J magiging malapit na siya doon sa colon. Next naman, sa gagawin natin, maglalagay naman tayo ng age sa ating program. Sundan nyo lang po ako. Ang gagawin natin, magdadagdag pa tayo ng isa pang input. Copy-paste natin itong code para sa pangalawa at i-change natin itong name sa age. What's your age? Dito naman sa ibaba ng what's your age, i-change natin itong name as age. Tapos yung next line, since ang next line ginagamit lang siya sa string, change natin ito sa next int. Meron siyang red line na hindi siya pwede i-convert from int to string. Kasi nangyari dito, yung ating age na variable, naka-declare siya as string. So, ang solution dito, type nyo ang int. Dito naman sa baba, yung print statement, enter. Copy-paste natin yung print statement at ilagay si age. So, kapag nirun tong program, mangyayari, yung what is your name, for example, ay Jemar uli, at enter, lilitaw na yung what's your age. For example, 15. Enter. Pagka-enter, lilitaw na yung Jemar at 15. Okay, so ngayon naman, magdadagdag tayo ng konting description sa ating output. For example, my name is Jemar, at saka yung sa age, I'm 15 years old. Para gawin yon, idagdag natin sa loob ng name, double quotes, at saka yung my name is. Huwag kakalimutan yung space. So, mapapansin nyo, may error siya uli. Ang solution dito, maglalagay lang kayo ng plus sign. Pagdating naman sa age, for example, double quotes, I'm, lagay natin plus sa bandang age, at plus uli dito sa kasunod ng age, double quotes, years old. Lagay natin itong space bago sa years. At yung I'm, lagay uli natin space para medyo maganda siyang tingnan. So, try natin itong i-run. What is your name? For example, George. Enter. What's your age? Lagay natin 34. Enter uli. Makikita nyo, my name is George at I'm 34 years old. Okay, ang next ko ituturo sa inyo, ito yung ma-encounter nyo na error. Gagawin natin dito, magdadagdag ulit tayo ng sa pang input. Okay. Itong what's your age, ilagay nating favorite food. Sa int age, type natin food. At yung sa int, lalagay natin uli string. Kasi ilalagay natin yung favorite food ay yung words, hindi numbers. Yung next int, lagay nating next line. Susunod, dito sa print statement, lagay tayong sys out. Lagay natin my favorite food is space plus food. So, dito sa ating print,
lagay natin ln dito. Okay, so pagka-run natin, tingnan nyo po mabuti. For example, type nating mar, enter. What's your age? Lagay natin 34. Pagka-pindot kong enter, ito mangyari. Yung favorite food, expect natin na maglalagay ulit tayo ng input dito. Pero nangyari, in-skip itong favorite food at lumitaw na yung pinakang output. My name is Mar, I'm 34 years old, at yung my favorite is blank. Wala siyang nakalagay. Okay, so i-explain ko kung anong nangyari sa program kanina. Imagine nyo na itong box na ito ay yung scanner. Kapag nag-type tayo ng pangalan, for example ay Ben, at press natin ang enter key sa ating keyboard, ang mangyayari, matatransfer ang pangalang Ben sa ating scanner at magiging walang laman ang ating scanner. Ibig sabihin nito, yung scanner ay pwede na uling tumanggap na susunod na value. At kung mag-i-input tayo ng edad natin, pagkatapos i-input ang pangalan, sa example, ang nakalagay ay 30. Kapag nag-press tayo ng enter key sa ating keyboard, gagawa ang program ng new line. Ito yung \n. By the way, hindi ito makikita mismo sa ating program, pero mahalaga ninyong malaman, kapag kayo ay nag-press ng enter key ng isang beses, ay magkakaroon talaga siya ng new line o \n. Since nextInt ang method ang nakalagay dito, kapag nag-press tayo ng enter, babasahin ng nextInt method ay yung number 30. At matitira si new line. Di ba may nilagay pa tayong isang next line method kanina pagkatapos ng age? Ang mangyayari naman dito, kukunin niya yung new line. Kasi akala ng next line method ay tapos na tayo maglagay ng data kasi may nakalagay na new line sa ating scanner. Kaya makikita nyo sa ating output na walang nakalagay na data sa pangatlo kasi ang laman nito ay wala. So kailangan masolve natin ngayon kung anong gagawin natin sa new line na ito. Okay, may dalawang solutions para dito. Palitin muna natin. Yung first solution, ang gagawin nyo lang, itong input.nextLine, i-copy nyo siya at i-paste nyo siya dito sa ibaba ng age. So, ang gagawin lang nito, yung input.nextLine, i-clear nyo yung new line gamit itong code na ito. Kapag nirun nyo, sample ay Ben, ilagay yung 53 at ayun, yung favorite food pwede na natin i-input, example menudo, enter. So nakalagay, my name is Ben, I'm 53 years old, my favorite food is menudo. So pangalawang solution naman, tanggalin natin to, yung favorite food natin, instead na next line yung ilalagay natin, tanggalin nyo siya yung line. So, ang gagawin naman nito, yung next. Tatanggapin lang niya yung word, yung in-input natin. Hindi yung new line. Run natin. So, for example, Benole, age 32, enter. Kumano ulit siya. Avocado. For example lang. Enter. So, my name is Ben. I'm 32 years old. My favorite food is avocado. Okay, so, mahaba itong steps na ginawa natin dito. At alam ko yung mga beginners, yung hindi pa masyado aware dito, alam ko na hindi ito papasok sa isip nila agad. Ang gawin nyo, pagkatapos nyo itong panoorin itong video, pahinga muna kayo for 5 minutes at balikan nyo siya. I-practice nyo siya para masanay kayo dito sa lesson na ito. Okay, so hanggang dito na lang yung i-discuss ko about sa strings. At sa next video, i-discuss naman natin ang arithmetic expressions. Thank you for watching.